God. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko pong mag-imagine po tayo. Let us picture ourselves. Picture yourself kung paano mo gusto na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ano yung dream way mo na naglilingkod sa ating Panginoon? O kaya, ano yung pangarap mo na ugali mo? Ano yung pangarap mo na morality mo? Ano yung pangarap mo na maging ikaw in the eyes of God, in the eyes of people, and how you serve the church? Sige po, let's picture out. Gusto mo, nakaabito ka ba? Pag naglilingkod sa Panginoon, let us just picture out. Praise the Lord. Okay. Sa wakas po, sa awa po ng Panginoon, ay natuloy na rin yung aking preaching na legalizing morality. Legislating, not legalizing. Legislating morality. This has been pending for several months already. And salamat po sa Lord sapagkat binigyan po niya tayo ng pagkakataon na ito po ay maibahagi natin. What do we mean by the word legislate? To legislate means to make laws. While morality is defined as the principles concerning the distinction between right and wrong, or good and bad behavior. So when we talk about morality, pinag-uusapan natin, tama ba yan o mali? Karapat-dapat ba yan o hindi? And kapag pinag-usapan natin yung to legislate, gagawin natin batas yung morality. So technically, what we are going to discuss today is, do we need to make laws that impose morality? Ikaw sa buhay mo, on your personal level, on your personal Christian life, on your personal walk of in Jesus, ano yung ini-impose mo sa sarili mo for you to achieve that certain of morality that you want yourself to be in the next future, or in the near future, or in the next few days? Ano yung ini-impose mo sa sarili mo na para masunod mo at magawa mo yung mga bagay na ito? Ikaw ba, Brother Jomar, ay sinasabi mo sa sarili mo, Jomar, gumising ka ng maaga. Gumising ka ng maaga, 5 a.m. Dapat 5 a.m. to 5:30 a.m. Nagwo-worship ka sa Lord, nagwa-quiet time ka sa Lord, nagpe-pray ka sa Lord. Hindi ba? Iyon yung mga ini-impose natin sa sarili. Ako ay gusto ko, Lord, paggising ko sa umaga or bago ko pumasok ng opisina, nakapagbasa na ako ng Bible. Lord, gusto ko na bago ako matulog, nakapag-pray ako ng 3 oras. Nakapag-pray ako ng 30 minutes. What are those actions that you impose on yourself for you to reach the certain level of that certain of maturity that you want for yourself to attain or achieve? So, ito pong legislating morality, very controversial issue po ito, especially in our society. It has always been a debate as to whether or not we would make laws that will address and protect morality or impose morality. Are we going to make laws based on God's Word or based on popular beliefs and human experience? Does the Word of God still have a space in making laws? Example, issues like abortion. Issues like LGBTQ. Actually, death penalty. Sino dito yung pabor sa death penalty? May I see a show of hands? Ako lang yung pabor sa death penalty. Sige. Ako po ay pabor sa death penalty. Pero karamihan sa inyo ay hindi pabor sa death penalty. So ito po ay isang moral issue na dapat natin i-address. Ano ba dapat? I-implement the death penalty o hindi? Maunawaan po natin yung mga bagay na. But this morning, I will not discuss any political views or issues or any social issues. We will focus more on the practical application of the principle of legislating morality in your spiritual life. So, relax lang po kayo, hindi po ako magdi-discuss about LGBTQ. Hindi po ako magdi-discuss about abortion or about divorce and all that. And for our text, ang kukunin po natin ay napaka-short phrase. Manggaling po ito sa Book of Romans chapter 5 verse 20. And we read, "Moreover,
the law entered that the offense might abound. Sinabi sa Tagalog, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Sabihin nga po natin sabay-sabay sa Tagalog, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Praise God for the reading of His Word. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng Kanyang salita. Sandali lang po tayo umusad ng panalangin. Ama namin Diyos, ang umagang ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Ang puso po namin ay inilalagak po namin sa inyo, Panginoon. Cause not our heart to be distracted by anything, Lord God. But cause our hearts this morning to just focus in you, to just focus on your word, and to just focus in worshiping you, Father. Nananampalataya po kami, O Diyos, na anuman po yung aming mga pagkukulang, anuman po yung mga bagay na hindi po namin nagawang tama. Ang mga bagay pong ito, Panginoon, ay mapapatawad po ninyo kung inilalapit po namin sa inyo. At sa umagang ito, Panginoon, we confess before you. We confess before you our sins. We open our hearts to you, Panginoon, at nang sa gayon, Ama, ay patuloy po kayo makakilos sa aming mga buhay. Church, I'm just convicted. I will give you 30 seconds. 30 seconds to 1 minute. Just open your heart and confess all your shortcomings and all your sins to God. Hallelujah. Thank you, Lord. We just stand on your word, Father, in 1 John chapter 1, verse 9, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from our iniquities. So this morning, Father, we are in the spirit of expectation. Dalangin po namin na mangusap ka, dalangin po namin na ma-encounter ka namin today through your word, at sa pag-worship namin, Panginoon, dalangin ko po na maibigay po namin yung the best na pwede po namin ibigay sa inyo. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. From this phrase, we will learn that the more laws there are, the more offenses will be. Mas marami kang mga utos, mas maraming violation sa mga utos na yon. Napaka-basic na sinabi eh. Moreover, the law entered that the offense might abound. Actually, sa NLT, mas maganda yung translation, mas malapit sa Tagalog. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Before I continue, let us first define what an offense is para mas ma-appreciate po ninyo to. An offense is a lapse or deviation from truth and uprightness. So, nakakagawa ka ng offense kasi nag-deviate ka doon sa katotohanan, doon sa moral law, doon sa moral code. In law, in criminal justice system, an offense is a conduct or omission that violates and is punishable under criminal law. All eyes on me, please. An offense is committed only if there is a law punishing that action to be illegal. I'll give you an example. Have you heard of the I love you virus? Back in the Philippines in the year 2000? Nadinig yung I love you virus, hindi ba? Ano yung I love you virus? Itong I love you virus, ito po yung isesend sa email. You will receive from email and there's the name I love you, and when you open that email, that virus will infect your computer. Ito ho yung kwento niyan. The author of that virus, ang pangalan po niya is si Onel de Guzman. Si Onel de Guzman, nag-thesis siya. Sa defense niya ng thesis about creating malware, his professors turned down his thesis. Sabi niya, no, that's illegal. We cannot do that. And itong si Onel de Guzman, matigas ang ulo nito, ipinagpatuloy niya yung kanyang thesis, and he tested the malware that he created. So one day, in May of 2000, he sent that virus that he did not create it. He just downloaded it online and he modified it.
That's the truth. Pero sabi ng mga news, si Onel de Guzman daw ang nag-create. But nung imbestigahan na siya sa NBI, they found out na i-download niya and i-notify yun. So what he did, he sent that virus through an email to a stranger in Singapore na na-meet lang niya online. Na-meet niya online, then pumunta siya sa isang handaan. Pag uwi niya ng bahay, nandun na yung balita, sabog na yung balita. 45 million Windows computers have been affected worldwide. 10% of the world's connected computers at that time were infected or affected by that virus. Kung ikaw si Onel de Guzman, anong mararamdaman mo? Nag-trip-trip lang naman ako, sinubukan ko lang ito eh. Hindi ko naman alam na worldwide ang maging epekto ng I Love You virus. And one day, sila Sir Efrem Meneses, kumatok na sa bahay nila Onel de Guzman. Hindi pa ako NBI noon, 2003 ako pumasok sa NBI. Pumasok sila doon, kinatok si Onel de Guzman, tapos inaresto, in-invite nila si Onel de Guzman sa opisina. Then, they filed charges against Onel de Guzman. Okay? Tapos si Onel de Guzman, he admitted sa court. Sabi niya, he admitted na siya yung gumawa nun, siya nag-distribute nung virus na yon. All eyes on me. Alam niyo nangyari kay Onel de Guzman? He was acquitted. He was not charged. Why? Anyone guess? There's no law. There was no law about hacking at that time in the Philippines. So, kahit gaano kalaki yung damage na nagawa niya, kahit nag-hack siya ng mga computers, hindi siya ma-punish kasi wala siyang offense. Wala siyang law na na-violate. Nasundan niyo po ninyo kung ano yung offense? Another example. May isang tao, maraming tao pupunta nasa airport. Huwag niyong gagawin sa airport to, kahit sa airport ha. Tapos, siyempre, mag-i-inspect yung mga airport officials, bubuksan yung bag nyo. Tapos, sasabihin ni Brother Willie, wala namang bomba dyan. Okay, sabi ni Brother, may bomba ka nakita? Do you know that bomb threat is a punishable law? Napakarami sa Pilipinas, hindi nila alam na pagka nag-bomb threat joke ka sa Pilipinas, ikukulong ka. Kaya napakaraming mga tao sa Pilipinas na pupunta sa airport, alam niyo mga Pilipino, mga Kolokoy, mga Kalog, hindi ba? Nagbabang threat, may bomba dyan. Aarestuhin ka kaagad dahil iyon ay illegal. Kahit hindi mo alam na ang isang act is illegal, pero ginawa mo pa siya, you still committed an offense. The point is, an offense can only be committed if somebody violates a law. And going back to our text, we read, moreover, the law entered that the offense might bound. Isipin ninyo, bago yung 10 Commandments of God, si Pastor Sam ay kinupitan si Brother Jomar. Bago 10 Commandments walang utos tungkol sa pagnanakaw. Pwede ba kasuhan si Pastor Sam ng pagnanakaw? Wala namang batas? Wala. Hindi ba? Ito ang nangyari. Nung ibigay ang 10 utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Tapos pagbaba ni Moises, ang mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ba? Hindi po ba? Huwag kang papatay. Ang mga tao ay pumapatay. So nagkaroon po ng mga pagsuway nang nagkaroon ng batas. At habang dumadami ang mga kautusan, ang laws, lalong dumadami ang pagsuway. Example, si Kuya Jomar nag-implement sa bahay. May internet si Kuya Jomar hindi ba? Sa bahay, mahilig yung mga anak niya mag-internet. Sabi ni Brother Jomar, okay, hanggang 9 p.m. na lang ang paglalaro nyo ng gadgets nyo. Okay, sabi natin, 9 p.m. na lang paglalaro, bagong utos, bagong batas. Hindi ba? Si Matthew ay medyo makulit. Natulog na, nagtago sa kumot. 9:05 p.m. Nagamit yung cellphone niya, nag-i-internet. Tanong, si Matthew ba ay nag-violate ng law? Gumawa ba siya ng offense? Yes! Kasi may utos na dapat 9 p.m. wala nang gagamit ng computer, pero gumamit pala siya. Pero the day before that na wala pang utos, 10 p.m. si Matthew ay nagko-computer pa, pero wala siyang na-violate na law. Nakuha po natin, the more law that we implement,
the more violation na magkakaroon. Iyon po exactly yung sinasabi po ng verse na ito. If we legislate more laws, then there will be more offenses. More laws or more rules means that there will be more offenses because there are plenty of laws to be violated. Laws, regardless of the settings, sa government, offices, workplaces, schools, church, or just everywhere, were enacted actually to protect humanity against abuse of any kind. Example, sa government o yung Ten Commandments, bakit ipinagbawal ng Diyos na pumatay? To protect life. Nasusunod po natin, bakit ipinagbawal ng Diyos na bawal magnakaw, huwag kang magnanakaw? To protect yourself, your personal properties from somebody taking it without your consent or authorization. Hindi po ba? Bakit may batas na perjury? Bakit bawal magsinungaling? To protect the sanctity of truth. Sa school, sa office, bakit tayo sinasabihan, bawal kang malate? Utos ba yun? Yes. Pag na-late ka, you are committing an offense. Bakit sinasabi na nun? To discipline us, para yung oras na ibinabayad sa'yo ay masulit. Binabayaran ka from 8 to 5. Kung nagtatrabaho ko, nag-uumpisa ka 8:30 kasi late ka dumating. Hindi ba? Yun po yun, the laws were enacted to protect us. But again, regardless of these laws, people just keep on violating them. Actually, sa school, sa high school, sa Pilipinas, ewan ko si Pastor Sapo, hindi, good boy pala si Quezon ng bata eh. Si Pastor Renal pala tatanungin ko. Si Pastor Renal pala, yung school bukol ba? Yung school bukol. Hindi ba nakaka-excite na mag-cutting class ka at tumakas ka sa school? Alam niyo mga kapatid, tubing kayo sa akin, kung minsan yung paggawa ng kasalanan nakaka-excite. Nakaka-excite. Masarap gawin yung kasalanan, lalo na kung patago. Nandun yung challenge eh. Pagka hindi ka nahuli, yes! Hindi ba? Nakaka-excite. Bakit po? Bakit may mga tao na nag-e-enjoy pa na i-violate yung mga batas? Because of what we call the human evil. Therefore, according to Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as though one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death is spread to all men, because all sin. We live in a fallen world. We all face this challenge of living in a fallen world. There is always human evil, and we are all susceptible to human corruption. Everybody say all. All. Everybody say, I am not exempted. I am not exempted. Huwag mong sabihin nakatayo ka, ang sabi ng Biblia, dahil baka ikaw ay mabuwal. Hindi ho lahat ng oras mataas ang ating spirituality. Tama? Hindi lahat ng oras maayos ang ating buhay. May oras, ang buhay nga raw ay parang gulong. Minsan ikaw ay nasa ibabaw, minsan ikaw nasa ilalim. Minsan ikaw ay masaya, minsan ikaw ay malungkot. Hindi ba? Minsan ikaw ay may pera, minsan ikaw ay walang pera. Lahat po na to ay naranasan po natin. At sa morality naman po, minsan ay hyper-spiritual ka, minsan naman tamad na tamad ka mag-pray. Sino nakaka-experience nun? Lahat ho tayo. Lahat ho tayo ay susceptible to human corruption. And there is no exception to this. Do not tell me that you are a Christian and you are in the church. We are all susceptible to human corruption. Also, people change easily. Sabihin mo sa katabi mo, do not change. Do not change. Alam mo ba ninyo napakadaling magbago ng ugali ng tao? Alam mo ninyo? I have seen a lot of these changes. A good father of a family turns to be a threat to his loved ones because of jealousy. Nagselos lang sa asawa, nagbago yung ugali, naging impyerno ho yung bahay nila. A responsible teacher suddenly steals money. Napakabait nitong teacher na to, pero biglang nareklamo, nagnakaw ng pera. Kasi naging addicted sa gambling. Bibirin mo, simple experience, nag-gamble lang siya, biglang nabago yung personality niya. A very good church worker turns bitter because of backbiting. Backbiting. Napakarami yung mga churches ngayon ang nagkakawatak-watak. Actually, na-share ko na po dun sa ilan sa inyo. Mababalita naman ito sa mga susunod na araw. May na-receive po akong first-hand information na may isang malaking church sa Europe
na kilala po ang church na ito na yung mga pastor doon ay nag-resign doon sa mother church and they took away with them yung properties ng churches. Yung properties ng churches. Hindi ba? Paano nagagawa ng mga pastor to? Paano nagagawa ng mga pastor to? Nadinig niya si Ravi Zacarias? Di ba? Ayoko na pag-usapan si Ravi Zacarias kasi hindi niya na-independent sa sarili niya. Yung isang pastor lang 3 weeks ago, na 70 plus years old siya, tapos meron siyang he committed sexual immorality with a 20 plus year old na batang babae. Paano nagawa ng mga pastor to? Paano nagagawa ito ng mga tao? Mga kapatid, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan yung mga katabi niyo. Yung katabi ninyong yan, napakadali hong mabago ng ugali. Isang insidente lang ang dumating sa buhay niya, mababago ang ugali niya. Mababago ang ugali niya. We do not know if the one sitting next to you will change in the blink of an eye. That is why it is really important that you guard your own property, you guard yourself, and do not ever compare yourself with other people. We are all unique individuals with different life situations and with different callings. Ba't ba po ako napunta dito? Because in legislating morality, with regard to morality, we can try to legislate morality. We can try. Example, sa church. Okay, mga kapatid, gusto natin mag-start tayo ng 10 o'clock talaga, eksakto, pero may mga dumarating ng late. Pabor ho ba kayo na lahat ng darating ng late magpapaboba? Pabor ho kayo? Parang umiiling si Kuya Roy. Joke lang. Ito ho ay isang uri, isang paraan para ho i-implement natin yung morality, i-impose natin yung morality dito sa church. Hindi ba? O sige, simula ngayon, lahat ng malilate, magpapaboba. Ayan. We can try. We can make rules and laws and implement them. But listen. While we try to implement morality or prescribe actions to dictate how other people will act, but it does not change the fact that those laws cannot change the heart. Nakuha po niyon? We can try to legislate morality, meaning we can make rules and laws and implement them. But it does not change the fact that those laws can change the heart. Because most of the time, the problem is the heart and not the rules and the laws. This is actually the issue. The issue. We can list down pages and pages of rules, but following them is a matter of the heart. According to Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Alam mo ninyo, isa ho sa kinatatakutan ko sa sarili ko ay magtiwala ako sa sinasabi ng puso ko. Kasi deceitful ang puso natin eh. Ang puso ho natin, ang alam mo niyan eh kung ano mapapakinabang mo. Kung ano yung advantages na makukuha mo. So brothers and sisters, we all have a heart problem. Hindi ho ito yung sakit sa puso, ano. Ito ho ay problema sa puso. Heart issues that we cannot change ourselves. Sige nga po, tell your neighbor. Tell your neighbor. Sabihin sa inyong katabi, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Only God can transform you. I want you to listen to this. Even if you desire to change yourself to become a better person, even if you religiously follow the ordinances of our church, even if we try to observe every rule or every law that we know, even if we have exhausted all or every available attempts to bring out the best version of us, we will all fail because we ourselves cannot trust our hearts. Take note of this.
only God can transform us. Only God can change us. And only God can bring out the best version of us. Kaya mga kapatid, sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, we are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Kaya ikaw kahit 5 hours ka nagpe-pray, pagkatapos mo mag-pray, magugulat ka, ang sama pa rin ang ugali mo. Wala pa rin transformation. Hindi ba? Umattend ka na ng lahat ng camp, umattend ka na ng lahat ng seminar, tapos nagkaroon pa sila ng sinasabing deliverance service na talagang sabi mo na deliver ka. Talagang on fire ka after the seminar. Then after 5 days, balik na naman yung mga masamang ugali mo. Hindi ba? Those external actions or forces cannot change you because there is only one person who can change us all, and that is our God. Amen. Amen. That is our God. So what is the correct way of legislating morality in our lives? To surrender our heart to the will of the Master and our Lord Jesus Christ. Alam mo ba ninyo kung ang Panginoong Jesus ay nasa puso nyo, may batas o walang batas, magiging responsable ka? Sino naniniwala nun? Amen. Alam mo ba ninyo kung sa puso ninyo yung commitment ay naroon, kahit hindi ka sabihan na dapat mong gawin yung isang bagay, gagawin mo, kasi alam mo na dapat mong gawin dahil si Jesus Christ yung nagko-convict sa iyo, ang Holy Spirit ay nagko-convict sa inyo? Hindi ho ba? So, babalik po tayo sa sabi ko kanina, I want you to picture it out. Kung ano yung gusto nyong mangyari sa inyo, na ano yung morality Joey, yung moral Joey, ano ba gusto kong maging in the next few days? Hindi ho natin mababago ang ating sarili. It is only by the grace of God. It is only by the working of the Holy Spirit in your life. Kaya nga po, we can implement as much laws as we have, as we can. But we cannot change each and every one of us. Kung kayo po personally, ang puso po natin ay tayo po ang Lord doon. Let me give you some examples before I end. Mabilis 30 minutes. Let me give you some examples before I end. Ano po niyo, after graduating college, nagre-review po ako dati, para sa board exam ng civil engineering. Ewan ko ba, meron itong isang pastor na youth pastor na to, na talagang ini-impluwensyahan ako. Sabi niya, ano mo, Brad Joey, napakasarap magturo dun sa Christian school. Napakasarap magturo, marami kang masyashare ng mga bata, marami kang ma-encounter ng mga batang may problema, talagang makapaglilingkod ka sa ating Panginoon. Syempre ako, isang Kristiyano, na assistant pastor na ako during that time, na gusto kong mag-serve sa ating Panginoon, sabi ko, sige, hindi ko na itinuloy yung board exam ko sa civil engineering. Ginawa ko, nag-apply ako as a teacher sa Jesus is Lord Colleges Foundation. So, sa Bulo, Bukawi, Bulacan. So, from 1998 up to 2003, nagturo po ako sa JILCF sa Bulo, Bukawi, Bulacan. So, 5 years akong nagturo doon. Tingin kayo lahat sa akin, napaka-interesante po nito sasabihin ko. All eyes, tingin kayo sa akin. Alam nyo, pagka kayo nag-aaral sa Christian school, every day may exhortation. Every day may praise and worship. Pagkatapos, pag first period mo, yung advisor mo, mag-e-exhort na naman, magpe-pray na naman. Tapos, pagka nag-change ng teacher, yung second subject mo, pagka yung teacher ay values education o medyo religious, magpe-pray uli siya, kung minsan nag-e-exhort pa. Ako ang una ko itinuro doon, values education. So, wala ako ituturo, kundi mag-share pa rin ako ng Word of God habang nagtuturo. So, in a Christian school, our students are bombarded literally by the Word of God every day. Binobombard yan talagang, dinidiktik ng, ito ang salita ng Diyos, makinig kayo. Ito ang salita ng Diyos. Pagkatapos, meron tayong mga praise and worship. Alam niyo yung mga bata sa Christian school, napakagagaling mag-praise and worship. Talagang, makikita mo nakataas sa kamay, nakapikit, nakaganyan. Alam po ninyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Bye-bye. Hindi!
Pag nakita yung teacher na pinanonood ka, ay nakatingin siya sa'yo, okay. Teacher ako doon alam ko. Advisor ako ng last section. Ang last section sa Christian School, marami doon ang mga problema. Napakaraming makukulit po doon. Na talagang, mabe-bless kapag nagpe-praise and worship eh. Bakit? Kasi kami lumalakad. Tinitingnan namin kung sino hindi nagpe-praise and worship. Nasusundan mo yun. For those 5 years of my experience, I think it is an exaggeration to say that 50% of those students became believers. Exaggeration yung 50%. Ako ang tingin ko, mga 10% yung totoong naging believer sa mga batang iyon. Imagine, araw-araw binubombard mo sa salita ng Diyos. Araw-araw, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, o huwag mong gagawin ito, huwag kang magsisinungaling, ganyan-ganyan. Alam mo niyo, I had a student na susuntukin ako during ng klase ko. Nagkataon, may meter stick akong hawak nung time eh. Alam niyo, nung nagtuturo ako, sobrang payatot ko. Sobrang payatot ko, sobrang duwag ko, at assistant pastor eh. Siyempre, mabait ka. Kaya kinakaya-kaya ko. Last section yun, kung yung mga estudyante ko, respectful yung section. Inambaan akong susuntukin, nakahawak ko ng misa. Sige, okay lang. Mas matanda siya sa akin kasi medyo may edad na yung estudyante yun. Christian school yun, ha? Christian school. We have a student, may mga estudyante po kaming araw-araw nasa discipline committee. Christian school. Alam mo niyo, sa Christian school, bawal na magpapakulay ka ng buhok. Di okay, masaya kami. Graduation. Yung isang estudyante ko, graduation, pulang-pula yung buhok. Pulang-pula yung buhok, nagkakatinginan kami mga teacher. Pagka-graduating ba natin to? Parang nakawala sa koral eh. 4 na taon nating inalagaan sa high school, pagdating ng graduation, biglang vinahulate yung basic na rule natin na bawal magpakulay ng buhok. Alam mo na yung nakadinig ako, may isang honor student ako ng estudyante na nakulong. Meron din hong isang estudyante na nagkaroon daw ng AIDS. Hindi ko naman confirm, pero ito po yung mga balitang natanggap ko. I mean, brothers and sisters, those students were willing participants. And we tried our best to legislate or impose morality on them. But we failed. Why? Because morality is a matter of the heart. Of the heart. Ayan. Praise the Lord. Alam niyo yung master na Facebook page? Nag-ano sa, marami silang mga reels about worship eh. Marami silang mga reels about worship. Yung mga pastor, ganito yung mga sinasabi nila. Kayong mga worship leading team, dapat ganito kayo, dapat ganun kayo. O dapat yung spiritual life nyo ay mas mataas ang antas. Kayo ang nasa front ng battlefield. Kayo ang nasa front ng battlefield, dapat you are living a holy life. Kasi, nung isang araw napanood ko, kasi kung yung buong team, nag-prepare sila spiritually, tapos ikaw gitarista, ay nabubuhay ka sa kasalanan, mai-infect mo yung worship leading team, at mai-infect mo yung church. Yung sabi ng pastor, mga kapatid, kasi nung malingan ho yun, wag ko tayo maniwala doon. Wag ko tayo maniwala doon. Tingnan ho natin, subukan lang natin. Tingnan ho natin ha. Sabihin natin lahat tayo worship leading team galing sa camp. Galing sa, mainit na mainit tayo, on fire tayo, hindi ba? Tapos tumugtog tayo dito. Tumugtog tayo dito. Lahat ba ng members ng church nyo makakapag-worship sa Lord? Kahit gaano kaganda at kagaling ang pag-worship nyo dito sa Lord, kung ang puso ng worshiper ay hindi handang mag-worship sa Lord, hindi yan makakapag-worship sa Lord. Ang pino-point out ko ho, worship leading team, we are not here to lead people to worship. We are here to assist them, to provide an environment so conducive for them so that they can worship God. Nakuha po niyo yun? We are providing a worshiping environment, pero kung ang puso nila hindi handang mag-worship sa Lord, hindi pa rin sila makaka-worship sa Lord. Tumingin mo kayo sa akin. Example. Hindi ako nakapag-practice. Si Pastor Sam ay hindi rin nakapag-practice. Si Pastor Ronel hindi rin nakapag-practice. Tapos, palya-palya ng konti yung worship leader, yung vocalist.
Hindi ba? Palya-palya ng konti yung vocalist. Pero may isang member na dumating na handang-handang mag-worship sa Lord. Nakapikit lang. Mapapansin ba niya yung mga pagkakamali ng worship leading team? No. Hindi. Kasi nakafocus siya sa Lord eh. Nakaka-worship siya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ako po ang panawagan ko po sa inyo, huwag ninyong iso-shoulder ang lahat ng responsibilities. Naririto po tayo para magtulungan, naririto po tayo para mag-encourage, naririto po tayo para mag-preach ng Word of God. Pero yung pagtanggap nun, depende ho sa puso ng bawat isa. Yung pag-worship, depende ho ito sa puso ng bawat isa. Hindi ho natin pwedeng i-spiritualize ang lahat ng bagay sapagkat ako'y nalulungkot kasi every time actually, ini-skip ko na kung minsan eh. Kasi masyado akong nape-pressure. Pag napanood ko yung remastered, masyado akong nape-pressure. Eh pagka sinabi mo, Brother Sam, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganon, dapat ganon. Sabihin natin, Pastor Sam, na lahat tayo, nagagawa natin yon. Tapos, nag-praise and worship tayo. Wow, ang ganda ng praise and worship. Praise the Lord, ang lahat tayo masaya. Nakangiti ang lahat. Ano yung dangers nun? Ano dangers nun? Eh, nag-prepare kami, anointed kami. Pride. Nakuha po ninyo ako? Ano pa yung danger nun kapag ganon? Okay. Sabi ni Pastor, dapat ganito, dapat ganyan. Pero hindi ako naging gano'ng kabait the whole week eh. Worthy ba ako mag-serve sa ating Panginoon? Condemnation. Hindi ba? Pagka nagawa mo lahat, pride. Kapag hindi mo nagawa lahat, condemnation. I mean, meron pong both ends na epekto yon sa bawat isa sa atin. Ang point is, ang bottom line pa rin po ng lahat mga kapatid, kahit ano po ang ginagawa natin, ang puso po natin, yung dapat na isinusurrender natin sa ating Panginoon. Gusto ho ninyong mabago ang buhay ninyo? Amen. Isuko ho ninyo ang buhay niyo sa Panginoon. Gusto ho ninyong magbumait pero di nyo magawa? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yeah. Tama ho yung lyrics ng kantang yun eh. Tama yung lyrics ng kantang yun. Kung gusto niyong mabait na hindi nyo magawa, lumapit ho kayo sa Diyos at ang Diyos ho ang magbabago sa inyo. Ang Diyos ho ang magpapakabait sa inyo. Okay ho na tayo sumusunod sa mga utos. Okay ho. Bakit okay yun? Ganito ho yan mga kapatid. Last na ho ito at magko-close na ho ako. Hindi ho tayo mapapalapit sa Diyos sa pagsunod sa mga kautusan. Pero, kung uunahin natin lumapit sa Diyos, automatic na susunod yung pagsunod natin sa kautusan. Nakuha po ninyo yan? Nung ako po ay Katoliko pa dati, akala ko, para ako'y bumait, para mabago ang buhay ko, magsimba ako, yung mga sakramento sundin ko, dapat ay nag-aayuno ako every first Friday, munggo lang ang kinakain, kahit nagkakarayuma. Hindi ba? Kasi inyong paniniwala ko para mapalapit ako sa Diyos. Alam mo ninyo, napakaraming mga tao, invite nyo sa church. Pag in-invite nyo sa church, ano sasabihin nila? Hindi pa ako ready, magpapakabait muna ako bago ako sumama sa iyo. May mga na-encounter ho kayo. Ang paniniwala ho nila, bago sila lumapit sa Diyos, dapat qualified na sila at dapat mabait na sila. Mali ho yun. Because we cannot legislate morality. Ano ho yung tama? Gusto mong bumait, gusto mong mabago ang buhay mo, hindi mo kaya gawin yun. Lumapit ka sa Diyos. Ang Diyos ang magbabago sa iyo, ang Diyos ang mag-uutos sa iyo na sundin mo ang mga utos, at ang Diyos ang mag-aayos ng isipan mo ng buong buhay mo. Iyon lang ho ang conclusion ko for this day mga kapatid. We cannot change ourselves, only God can change us. And being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. We are all a work in progress. Ibigay ho natin sa Diyos, sa Holy Spirit, ang problema para i-transform at baguhin ho tayo. Lagi kong sinasabi mga kapatid, listen, God will not meddle in the sanctity of our free will.
hindi ho kayo pipilitin ng Diyos na sundin yung mga utos niya. Pero ang Panginoon, ino-offer niya yung kanyang tulong that if we submit our will to God's divine will, God will change us. If we humble ourselves before God, God will transform us. Nakukuha po natin, kung gusto mong bumait, pero di mo magawa, isurrender mo ang buhay mo sa Diyos at ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos,